Dear IFM, sabi nga nila, walang permanenteng bagay sa mundo. Lahat pwedeng mawala. Hindi mo nga alam kung kailan o paano. Kaya kahit mahirap, kailangan maging handa tayo sa lahat ng bagay. At yan ang pinaka natutunan ko sa mga nangyari sa buhay ko. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang McCoy. Isang byudo at may 3 anak. Sina Ronnie, Diego at ang bunso kong si Richelle. Namatay sa atake sa puso ang misis ko. Kaya inako ko ang lahat ng responsibilidad sa pamilya ko. Nagtatrabaho ako bilang tsuper ng jeep. Bumabiyahe mula umaga hanggang madaling araw para malaki-laki ang kita. Nag-aaral pa kasi sina Diego at Richelle, habang si Ronnie ang katuwang ko sa pagtatrabaho. Pero dahil sa pagkamatay ni Mrs., nabaon kami sa utang. Kaya wala akong tigil sa pagkayod, mabayaran ko lang ang lahat ng mga yun. O kuya, gising ka na pala. Halika na rito, kumain ka na. Merong pandesal dyan at palaman. Mag-iinit lang ako ng tubig pang kape mo, ha? Salamat, Lydia. Oo nga pala, maglalaba ako mamaya. Kaya ilagay mo na lahat sa lagayan ng maruruming damit mo para maisama ko na. Naku, huwag na. Ako na ang bahala sa sarili ko. Sa mga bata na lang. Sayang naman ang tubig at sabon. Ako na rin ang bahala sa damit mo. Tsaka papasada ka pa mamaya, di ba? Siguradong madaling araw ka ulit makakauwi niyan. Sige na nga. Salamat ha. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa'yo. Ano ka ba kuya, wala yun. Tayong dalawa lang ang magkapatid dito. Kaya tulungan lang. Alam ko naman na kung sakaling ako ang nasa sitwasyon mo, ganito rin naman ang gagawin mo. Salamat talaga. Ang laking tulong na nandito ka. Kasi kung wala ka, di ko alam kung ano na ang gagawin ko. Alam mo naman yung mga pamangkin mo. Parang hindi magkakapatid ang turingan sa isa't isa. Mga bata pa po kasi, kaya nag-aaway-away pa po sila. Pero kapag lumaki-laki na sila, magkakasundo rin ng mga yan. Alam mo, sana nga. Dahil kapag pati ako, namatay na rin. Naku, baka magpatayan pa yung mga yan. Hindi naman yun. Ako na magbubukas. Andyan na. Ate Linda, bakit po? Anong bakit? Di ba sabi mo magbabayad ka ng utang mo sa akin ngayon? Oh, nasan na? Oo nga pala. Pasensya na ate, hindi pa kasi ako nakakabawi sa mga ginastos ko nung namatay yung misis ko eh. Paano yan? Nangangailangan din ako ng pera. Aba, hindi naman pwede yon. Utang ay utang. Alam ko naman ho yun eh. Hindi ko naman ho sinabing hindi ko babayaran eh. Hindi ko lang po kaya sa ngayon. Ay nako, hindi ko na problema yun, Makoy ha? Baka naman te, pwedeng sa susunod na buwan na lang. Marami lang talaga akong gastusin ngayon eh. Sige na te, maawa ka naman sa akin. Ay nako, sige. Basta ha, dapat sa susunod na buwan mabayaran mo na yan. Oo te, maraming salamat. Sige na. May pagka-impacta talaga siya, no? Walang konsiderasyon. Hayaan mo na. Ako ang may utang kaya ako ang dapat magpakumbaba. Baka mamaya patungan pa niya yun di mas lalo ako nahirapan. Abay kahit na, no? Hindi ko na lang pinapansin yun marami pa akong dapat isipin ngayon. May mga iba pa akong pinagkakautangan malaki ba talaga yung nagastos mo, ha? Oo, wala sa ospital hanggang sa libing. Puro mga utang yun. Ang hirap na kang mabuhay. Ang hirap ding mamatay. Wala talagang madali sa mundo na to. Wala na bang balak bumalik sa pag-aaral yung panganay mo? Wala na Hindi ko na pinipilit. Sa ngayon kasi, kailangan ko siya ngayon. Buti nga nakapasok siyang bagger dun sa grocery store Saka si Diego, madiskarte rin naman. Nagpa-part-time bilang tutor. Kaya siya na rin yung sumasagot sa allowance nila ni Richelle. Pero iisipin ko pa lang yung mga gastusin namin. Sumasakit na yung ulo ko. Sana napaghandaan namin ang lahat. Ano ka ba? Hindi mo naman alam kung kailan ka mamamatay Kaya paano mo paghahandaan, di ba? Pwede naman siguro yun. Basta yun ang natutunan ko ngayon. Dapat lahat paghandaan.
Ayoko maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko ngayon kapag namatay ako. Hindi na dapat mangyari to. Abay, paano mo gagawin? Sige nga. Ewan ko. Bahala na. Basta dapat habang buhay pa ako, maaayos ko na ang mga dapat ayusin kapag namatay na ako. Sa isang mahirap na tulad ko, triple ang hirap na makapag-ipon ng pera. Sa laki ng ginastos namin sa pagpapalibing ng asawa ko, hindi ko alam kung paano kakayanin yon ng mga anak ko. Kaya gumawa ako ng mga paraan para hanggat nabubuhay pa ako, napaghandaan ko na ang kamatayan ko. Ay, grabe. Ang init. Ang taas-taas pa ng araw sa labas. Mabuti na lang may payong akong dala. Sanay ka namang maarawan, di ba? Noon yun, no? Iba na ngayon. Siyempre, nagpapaganda rin ako, no? Gumagamit na nga ako ng white rose papaya soup with vitamin B3 eh. Papaya puti in early as 7 days at dahil naka-regular use ako, effective sa akin. Ano pa kaya? Ano ba yung ginagawa mo dyan? Yung mga kailangan para sa burol at libing ko. Ano? Patingin nga! Kabaong, lupa, pagkain sa burol, damit pang burol. Ay, Diyos ko naman! Bakit ganito ang ginagawa mo? Kailangan ko tong gawin para kapag namatay ako, wala nang iisipin ng mga anak ko. Lilibing na lang ako. Kaso, sa mga babayaran pa lang, parang ayoko na mamatay. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo, ha? Buhay ka pa pero ganyan na ang iniisip mo. Sa panahon ngayon, kailangan na maging handa. Hanggat pwede ko pang bayaran, babayaran ko na. Kaso, mamahal eh. Sumasakit na agad ang ulo ko. Alam mo, may naisip nga ako eh. Oy, ano naman yan? Naisip ko na baka kausapin ko na lang si Ronnie na huwag na lang nilang kunin yung katawan ko sa morgue. Ano? Para wala na silang pagkakagastusan. Wala na silang iisipin kung saan ako ililibing, kung saan ako ibuburo, lahat. Kuya, hindi pwede yan, no? Buong buhay mo inalagaan ka nila. Ni wala kang ang ginawa para sa sarili mo. Tapos pababayaan ka na lang nila ng ganun-ganun na lang, ha? Tsaka may mga apartment naman na pwedeng kunin sa mga public na sementeryo, ha? May bayad ba yun o mura lang? Hindi ko alam kung may bayad. Pero kung meron, paniguradong mura lang yun. Kung gusto mo, yun na lang. Pwede naman tayong pumunta at magtanong, di ba? Sige, yun na lang. Kaso syempre, iniisip ko yung burol eh. Syempre, may bayad din yun. May pakain pa. Padasal. Pwede kayang idiretso yung libing na lang ako? Walang burol na mangyayari? Oo, para bawas gastos. Mga 3 araw lang din naman ako ibuburol. Libing na lang, ganun din naman ang mangyayari sa huli. Pero sige, simpleng burol na lang siguro. Wala nang mga bulaklak. Kabahan ko na lang yun nandun tapos mga upuan. Tamang kape at biskit lang, okay na. Ano sa tingin mo? Pati burol titipirin mo. Ano naman ngayon? Patay na ako nun, hindi ko na alam kung ano na mangyayari dun. Alam mo, magpa-memorial plan ka na lang kaya. Naku baka mahal naman yan. Subukan mo lang. Kasi ang alam ko, nandun na lahat yun eh. Wala ka nang iisipin, magbabayad ka na lang. Sige, dalhin mo nga ako sa ganyan. Pero sigurado ka na ba na ito talaga yung gusto mong gawin? Pag-iipunan mo na yung mangyayari sa burol at libing mo? Oo, ito lang ang ginawa ko para sa sarili ko. Alam mo naman na buong buhay ko, binigay ko lahat sa mga anak ko, hindi ba? Hindi naman siguro masama yun. Ano ka ba? Hindi mo nga ito ginagawa ng buong buo para sa sarili mo eh. Kasi iniisip mo pa rin ang kapakanan nila. Ay naku, ikaw na talaga ang ulirang ama. Alam kong medyo nakakilabot ang ginagawa ko. Na parang ang dating, gusto ko nang mamatay. Ngayon ko lang kasi nalaman na dapat pati rin pala ang kamatayan mo, dapat mong pinaghahandaan. Dito ko na napatunayan na mahirap nga talagang maging tao sa mundo. $1,000+ kada buwan. Parang mahal. Kaya ko ba yun? Ano ka ba? Kaya yan. Isipin mo na lang na para nag-iipon ka rin naman. Sabagay. Kung nabababaan ka pa doon sa insurance, kunin mo yung malaking hulog para malaki rin yung makukuha mo sa bandang huli, di ba? Pwede rin naman.
Sige, pag-isipan ko. Pero dito na ako. Kumpleto na eh. Kapag nabuo ko yung bayad, hihintayin ko na lang na mamatay ako, di ba? Ay nako, Diyos ko naman. Kailangan talaga magsalita ka ng ganyan. Well, pero ganun na nga. Ay, salamat. May ganito na. Buti na lang talaga. Wala na akong iisipin. Bale, ito na ang magiging regalo ko sa sarili ko sa tinagal-tagal ng pagkayod ko sa buhay. Malalaki na rin naman ang mga anak ko. Kaya na nila ang mga sarili nila. Kaya okay na yan. Wala ka ng problema. Nakauwi na rin sa wakas. Makaligo na nga para makapagpahinga na ng maaga. Pa, nakauwi na po pala kayo. Kumain na po kayo? Bakit ka umiiyak? Po. Wala po. Diego, ba't umiiyak tong kapatid mo? Siya na lang ang tanungin mo pa. Meron bang magsasabi sa akin kung ano ang nangyayari dito? Pagod ako sa pagpapasada, kaya parang awa nyo na. Huwag nyo naman akong mas lalong pagurin pa. Sorry pa. Sorry po, Papa. Sorry, para saan? Kaya na yung mga gamit mo. Kesa sa binibigyan mo pa ng sakit sa ulo si Papa, mas mabuting umalis ka na lang dito. Kuya! Ronnie, pwede niyo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari dito? Nagkakagulo kayo nang hindi ko man lang alam eh. Hindi ba sa inyo sinabi na magaling yung anak? Buntis yan eh. Ano? Rachel, totoo ba yun? Buntis ka? Pa, sorry po talaga. Hindi ko naman po sinasadya eh. Anong hindi sinasadya? Sinasadya mo. Alam mo, tanga mo kasi pagdating sa mga lalaki. Kuya! Tama na yan. Buntis yung tao, baka mamaya makunan pa yan ng wala sa oras. Pwede bang manahimik ka na lang ha? Palibasa kasi, parehas kayong walang pakialam kay Papa kaya ginagawa niyo yung mga bagay na yan. At kami pa talagang walang pakialam. Bakit, ha? Sino ba ang mas bulakbol sa ating tatlo? Di ba ikaw naman? Kung magalit ka kay Richelle, parang hindi ka sakit ng ulo ni Papa. Aba, nagsalita ang magaling. Totoo naman Suntukin mo ako ngayon kung nagsisinungaling ako. Yabang mo talaga Oh, ano ba? Pwede bang tumigil na kayo? Tumigil na kayo. Sa tingin niyo ba sa ginagawa niyo maaayos tong problema? Ikaw naman, Rachel. Diyos ko naman. 15 anyos ka lang, nagpabuntis ka na? Hindi ka ba nag-iisip? Sorry po talaga pa. Alam ko naman po nagkamali po ako. Sorry po. Sorry. Tulungan niyo naman po ako. Ayaw na po akong panagutan na nakabuntis sa akin eh. Pa. Sorry. Sorry po talaga. Diyos ko. Bakit mo to nagawa? Ha? Bakit? Bakit ngayon pa? Nag-aaral ka pa. Nasa high school ka pa lang tapos wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Sandali teka lang. Pa, huwag mo sabihing ayos lang sa'yo yan. Ano pa bang magagawa ko? Alangan namang pabayaan natin ang kapatid mo. Bahala nga kayo rito. Ang gulo nyo. Sama-sama kayo. Ronnie, bumalik ka nga rito. Ronnie, bro. Diego, sundan mo nga yung kapatid. Pa! Sandali, ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo, pa? Naninikip yung dibdib ko. Pa! Kuya, humingi ka ng tulong sa labas. Please naman, Dalhin natin si Papa sa ospital. Bilis! Sandali! Pa! Sige na, sandali lang. Kuya, bilis! Akala ko yung kamatayan ko lang dapat ang paghandaan ko. Pati rin pala ang mga anak ko. Dahil ngayong buhay pa lang ako, halos magpatayan na sila sa harap ko.
Paano na lang kaya kapag nawala ako? E di mas lalo silang nagkagulo. Sa totoo lang mga idol, sobrang sumasakit na talaga ang ulo ko. Problemado na nga ako sa pera, sa paghahanda ng kamatayan ko, sumabay pa tong mga anak ko. Na parang sila pa yata ang magiging dahilan para mawala ako ng maaga. Isinugod nila ako sa ospital ng mga oras na yon. Sobra akong kinabahan dahil akala ko mamamatay na ako. Sabi ko kasi, hindi pa pwede. Hindi ko pa nga nabubuo yung memorial plan na nilaan ko para sa akin. Paano ang mga anak ko kapag nawala ako bigla? Saan sila kukuha ng pera pamburol? Kabaong ko? Lupa kung saan ako ililibing? Kaya todo ang dasal ko na sana wag muna akong kunin ni Lord dahil hindi pa talaga pwede. Nasaan ba ang mga anak mo at hindi sila nagsundo sa'yo? May mga binuntahan pero uuwi raw sila ng maaga. Tapos si Ronnie, pinapasada ko kasi sayang yung kikitain niya sa isang araw. O kumusta ang pakiramdam mo ha? Masakit pa ba ang batok mo? Hindi na, okay na ako. Ikaw naman kasi, wala kang ibang ginawa kundi ang magtrabaho na magtrabaho. Halos hindi ka na nagpapahinga, kuya. Alam mo naman kailangan kong gawin yun, di ba? Ang dami kong binabayaran. Tapos syempre, tuition fee pa ni na Diego at Richelle. Buntis pa yung isa. Nako, isa pa yung bunso mo. Alam na nga niyang mahirap ang sitwasyon niyo. Nagpabuntis pa. Ano na ngayon ang plano ni Richelle? Sabi niya tatapusin lang daw muna niya ang high school tapos saka siya maghahanap ng trabaho. Ang sabi ko, magkolehiyo siya kahit yung mga 2 taon lang na kurso. Basta ang mahalaga, may matapos siya. Tapos ikaw ang gagastos doon sa bata? Sino pa nga ba? Ang naaasahan ko lang talaga ay si Ronnie kaso isa rin tong batang to eh. Sakit sa ulo. Nagbibigay nga ng pera sa bahay pero parang ang gusto niya hanggang ganun na lang siya habang buhay. Hindi mo talaga nakumbinsing tapusin ang pag-aaral niya? Ayaw daw niya. Aksaya sa pera at oras lang daw yun. Ang tanging pag-asa ko na lang si Diego. Ayun, mukhang yun ang mag-aangat sa amin. Mukhang siya ang tutulong sa mga kapatid niya. Sigurado ka ba dyan? Mukhang may pagkasakim yung anak mo eh. Aba, nung isang araw, narinig ko nagtatalo sila ni Richelle. Nangihiram ng pamasayang kapatid. Ayaw pahiramin ni Diego. Ewan ko. Di ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kaya hindi talaga ako pwede magkasakit dahil magiging kawawa ang mga anak ko. Sila rin naman kasi ang nagbibigay sa iyo ng sakit eh. Paano na lang kaya sila kung wala na ako? Ija, kapag namatay na ako, ikaw na ang bahala sa mga pamangkin mo ha? Ay naku, ano ka ba kuya? Hindi ka muna kukunin ni Lord no hanggat hindi niya sigurado na handa ng mga anak mo. Doon na nga ako nag-aalala eh. Hindi ko alam kung kailan sila magiging handa sa buhay nila. Kaya eto, hindi rin tuloy ako handang mamatay dahil sa kanila. Sa nakikita ko ngayon, hindi pa nila kaya. Mas mabuti pa kung wag mo munang isipin ang mga yan. Nakaka-stress ang ginagawa mo. Araw-araw ko kaya yung iniisip. Lalo na kapag nakikita ko silang nag-aaway-away. Talagang sinabi ko kay Lord na wag muna. Hayaan niya muna akong ayusin ang mga anak ko. Alam mo, hindi ikaw ang makakapag-ayos sa kanila. Sila mismo. Tinutulungan mo nga sila, di ba? Pero kung hindi naman nila tinutulungan ang mga sarili nila, abay wala rin mangyayari. Kahit na, dahil kung maaasahan ko na si Ronnie at Diego, hindi ganito ang sitwasyon namin. Lalo na si Ronnie, kaso sumasakit lang ang ulo ko sa pag-iisip. Sige na, magpahinga ka muna. Kagagaling mo lang sa ospital eh. Itigil mo muna ang pag-iisip na yan. Matulog ka na muna kuya. Maraming salamat sa tulong. Sus, wala yun, ikaw pa ba? Mamaya pala, mag-grocery ako ha. Anong ipapabili mo? Wala. Hayaan mo lang sila mamili. Masyado na nakakahiya sa'yo. Ay nako, heto na naman tayo sa hiya-hiya eh. Ayos lang. Saka para ako na lang. Kasi nung huli ang dami nila nakalimutan na bilhin eh. Isasama ko na rin kasi yung unique toothpaste sa listahan. Maganda yun kasi may Max Protect formula, kaya Max Alaga at Max Protectado with Unique. Sige na nga. Ikaw na ang bahala. Salam mo yung mga ganyan. Oo, ako na bahala. Basta magpahinga ka muna ngayong araw ha. Hindi talaga uso sa akin na magpahinga. Mula Lunes hanggang Linggo, wala akong ibang ginawa kundi ang magpasada at mag-ipon ng pera.
Lumipas ang ilang taon, nakumpleto ko na rin sa wakas ang insurance ko. Ibig sabihin, pwede na akong mamatay kahit anumang oras. Pero syempre, ayoko pa rin. Dahil gusto ko, makita ko munang maayos ang buhay ng mga anak ko. Bago ako kunin ni Lord. Ano? Oh, ano? Sige. Ano, yabang mo eh. Ano ba Halika. pinagmamalaki mo, ha? Bakit? Ha? Oh, Ano, marami sige? akong pwede ipagmalaki kaysa sa'yo. Ano? Maraming malaki sa akin na pwede ko ipagmalaki talaga. Talaga lang, ha? May karapatan akong magyabang ngayon. Sige. Anong mga ingay yun? Ano? Halika. Oh, bakit? Makikita mo Pwede talaga. ko ipakita mo. Ha? Sige. Ano ba? Sige, ano? Kuya, tama na nga yan. Makapagsalita ka. Tama na. Ako ang panganay rito, hoy. At yun ang hindi mo ginagawa. Parang ang ikaw ang bunso dito sa pamilya eh. Wala kang pakinabang. Ano sabi mo, ha? Ano? Ha? Sige. Kuya, Tumigil na nga kayong dalawa. Ronnie, Diego, sinabi lang tumigil na kayo eh. Tigil na, tama na. Bakit ba kayo nag-aaway? Alam nyo, Tay, pagsabihan nyo tong magaling yung anak. Napakayabang. Akala mo naman malayo yung narating kung makapagsalita eh. Ronnie, ipaliwanag nyo sa akin kung ano ang nangyayari dito. Rizal, ano? Ikaw ang magsalita ngayon. Anong pinag-aawayan ng mga kuya mo? nanghihiram po kasi si Kuya Ronnie kay Kuya Diego. Kaso, ayaw naman pong pahiramin ni Kuya. At bakit naman, Diego? Paano naman kasi pa? Alam kong gagastusin niya lang yun sa mga bisyo niya. Hoy. Yung ba yung sinabi ko, ha? Di ka kasi nakikinig. Ang sabi ko, gagamitin ko yun sa paghahanap ng trabaho. Saka nanghihiram ako. Ha? Hindi ako nanghihingi sa'yo. Ano? Ganon din yun. Kailan ka pa nagbayad ng mga utang sa akin, ha? Kung kukwentahin ko lahat ng mga perang pinautang ko sa'yo, hindi mo na talaga magagawang bayaran yun. Ano nga naman kasi? Wala kang trabaho, di ba? Batugan ka eh. Wala kang galang, ha? Ano? Talaga naman na, Sige, wala ano? kang pakinabang. Kuya Ronnie, ano ba? Ay, nako. Tama na. Kuya Ronnie, tama naman kasi si Kuya Diego. Ikaw yung panganay, di ba dapat ikaw yung may trabaho sa ating lahat? Wow. Magsalita ang walang ginagawang kalokohan. Ano sinasabi mo? Bakit? Totoo naman, di ba? Ikaw tong nagpabuntis ng maaga tapos ipapaalaga mo kay Papa? Ha? Tapos nagpabuntis ka pa ulit. Sino sa atin ngayon ang walang kwenta? Ha? At least ako, kumakayod para hindi ko iasa lahat kay Papa. Ikaw, ha? Ano? Wala ka namang anak pero napakapalaasa mo. Kasi hindi ako tanga kagaya mo. Teka nga, tumigil na nga kayo. Ikaw, Rizal, huwag kang makikisabat dito, ha? Bakit naging kasalanan ko ngayon? Yan. Kinakampihan na nga kita, di ba? Yan. Kayong dalawa, diyan kayo magaling, magkampihan. Bahala na nga kayo dyan. Asa ka pupunta? Kayo kasi. Alis. Ayaw nyo magsitigil, di ako na lang munang aalis. Ayusin yung tatlo yung problema nyo. Pagod na ako sa mga bangayan nyo. Mamatay ako sa inyo ng maaga niyan eh. Wala na akong pakialam kung magpatayan pa kayo dyan. Total naman, ilang taon nyo nang ginagawa yan. Umalis ako saglit ng araw na yon. Pero bumalik din ako kinagabihan. Bala ko nga sanang hindi na muna umuwi dahil baka sakaling matauhan ng mga anak ko. Pero hindi ko rin sila natiis. Dahil kahit nakikita ko na parang walang pag-asa na magkasundo pa silang tatlo, pinagdadasal ko pa rin na sana maging maayos ang lahat. Kuya, salamat sa pagsama sa akin dito sa Divisoria, ha? May libreng taga-bitbit at driver ako ngayon. Sus, wala yun. Sa dami ng nagawa mo sa akin, ano man lang to, di ba? Ito na lang ba lahat? Oo, yan na lang. Pwede na tayong umuwi. Pero teka kuya, kakain muna tayo ha. Nagugutom na ako eh. Sige, pili na lang tayo ng kakainan dyan. Sandali, may tumatawag sa akin eh. Sagutin ko lang. O, Diego, bakit? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Kasi si Rizal nasa ospital. Ano? Bakit? Nanganak na kasi siya ngayon eh. Tapos Tapos ano? wala na si Rizal. Patay na siya. Sige, i-text mo sa akin ngayon din ko sa ospital ha. Pupunta ako dyan.
bakit kuya? Anong nangyari? Si Richelle, nanganak na tapos, Tapos? ewan ko, sabi ni Diego, wala na raw eh. Ay, Diyos ko! Halika na sa jeep, bilisan mo na! Puntahan na natin sila, halika na, bilis! Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Diego! Wala na sa Richelle. Wala na siya. Nasaan ang kapatid mo? Richelle? Anak? Nasaan ang mga doktor? Anong ginawa niyo sa anak ko? Ano bang nangyari kasi ha? Hindi na po kinaya. Hindi na po kinaya ng puso ni Richelle. Hindi niya po kinaya yung panganganak. Tapos, hindi ko na po naiintindihan yung mga sinabi nila eh. Nasaan ba ang mga doktor dito? Ha? Buhayin niyo ang anak ko! Richelle! Anak! Anak, gumising ka na! Nandito na si Papa! Gumising ka! Richelle! Richelle, ano ba? Gumising ka! Gumising ka, anak! Anak! O, nandito ka lang pala, kuya. Kanina pa kita hinahanap. Nasa morgue na si Richelle. Ay, gusto mo tulungan kitang ayusin ang lahat? Pwede mong ilipat kay Richelle yung memorial plan na pinaghandaan mo. Kuya, Bakit kinuha sa akin ang anak ko? Lydia, sabihin mo nga sa akin. Naging masama ba akong tatay para mangyari to? hindi ka masamang tatay. Alam mo yan. Alam kong mahirap tanggapin pero hindi natin masabi ang panahon. Walang may gustong mangyari nito, kuya. Di ba dapat sila ang maglilibing sa akin? Pero bakit ganito? Hindi ko alam na lahat pala ng pinaghandaan ko. Sa anak ko pala mapupunta lahat yun. Para sa akin yun eh. Hindi dapat sa kanya yun. Hindi dapat ganito ang mangyayari. Hindi ko alam kung paano ko to kakayanin. Shh, kuya. Tama na. Hindi ko to kaya. Hindi ako handa mawala ng anak. Hindi ito ang pinaghandaan ko. Hindi ito. Ibalik nila ang anak ko. Kuya, tama na. Tama na, kuya. Kakayanin natin to. Isipin mo na lang na may dahilan kung bakit nangyari sa atin lahat to. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Nandyan pa si Ronnie at Diego. Hindi ka nag-iisa. Tama na. Tama na, kuya. Lahat ng pinaghandaan ko sa kamatayan ko, napunta sa bunso ko. Sobrang sakit na makita siyang ang binuburol at nililibing. Dapat ako yun. Ako ang dapat nililibing sa lupa na yun. Ako ang dapat nasa loob ng kabaong na yun. Hindi ang anak ko. Tulad ng sinabi ko, walang permanente sa mundo. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay o ang mga mahal mo sa buhay.
Pero kahit gaano ka kahanda, hindi mo pa rin pala mahahanda ang sarili mo sa sakit na mararamdaman mo. At yun ang pinakamahirap sa lahat. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Dear IFM. Mabuhay kayong lahat. Nagpapasalamat. McCoy. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.